Nako mga kababayan, eto na naman tayo, no? Panibagong reaction video. So, ito pa lang si JB Ejercito, Senator JB Ejercito nung nakaraan mga kababayan ay naglabas ng statement, no, na lahat nga daw ng senador ay may insertion mga kababayan. At ito yung talagang nakakagulat dahil sinabi ni Risa Hontiveros ay wala daw siyang insertion mga kababayan. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? So ituloy natin itong panayam, no? Kay JB Ejercito ng 2x2 at ito pinaliwanag din ni Katonying, no, yung about nga sa insertion ni Risa Hontiveros. Tuloy na natin mga kababayan. Tila na booking dito si Risa Hontiveros mga kababayan. Almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga? alam mo, yung insertion, hindi po masama. Ayan na mga kababayan. Ito na nga yung sinasabi ni JB Ejercito, no, na almost all mga kababayan. Lahat daw pala ng senador may insertion. Bakit ito sinasabi ni Risa Hontiveros? Wala daw siyang insertion mga kababayan at tinawag pang fake news itong si Katonying. Nako. Ayan, ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagba-budget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or deliberations kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor. In my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings. Ang ina-aprobahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho namin, ako bilang chairman, to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program fund. Yan po mga kababayan. Ang nagsalita po dyan, si Senator JB Ejercito. At siya po mismo ang nagsabi, ang amendment ay insertion. Ang insertion ay amendment. Wala pong masama sa insertion. Tama. Wala rin pong masama sa amendment. At the risk of being repetitive, sabi nga ng mga lawyers, for the nth time, ulitin natin, wala pong masama sa amendment or insertion per se. Sapagkat dyan po nagagamit ng mga senador ang kanila pong kapangyarihan para makapagpagawa ng mga proyekto kung saan sa ang panig ng bansa, especially ang constituency po ng mga senador ay national. Hindi po isang distrito lang, national. Mahirap nga yun Pagka may tumawag sa'yo o nagpunta sa opisina mo na mayor ng Tawi-Tawi, Senator, baka po naman pwede mapagawa po kami ng ganitong proyekto. Dahil gusto mong tumulong dun sa bayan na yun, edi gagawa ka ng paraan para mag-amend, mag-introduce ng amendment para mapagbigyan po yung kahilingan nung maliit na bayan na yon kung saan mang sulok ng Pilipinas. So wala pong masama
sa amendment. Walang masama sa insertion. Yan po ay malaking bagay para magkaroon ng tinatawag na equitable distribution of resources and wealth para po sa mga proyekto ng ating pamahalaan na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Kaya lang po naging masama ang insertion dahil sa mga tiwali, dahil sa mga tulisan, Tama. dahil sa mga buktot, Yun. dahil sa mga mandarambong, dahil sa mga magnanakaw, Tama. dahil sa mga durobo. Mm. Kaya lang po naging masama yun. Subalit kapag ka ang proyekto ay nagawa ng tama ayon po sa Program of Works, na pakikinabangan ng ating mga kababayan, ano masama doon? Pero kung ikaw ay senador na namili ng kontraktor, senador na kumuha ng kickback, senador na alam mo naman na ikaw ay na yung proyekto ay halos wala nang natira o kaya naging ghost pa, napakawalang yamong senador ka. Pero kung hindi mo ginawa ang lahat ng kasamaan na yon, walang masama doon sa insertion. Tama. Walang masama sa insertion, mga kababa. Kaya yung nagulat ako na para bagang masama na kami. Sinabi lang namin na mayroon silang insertion. Sinundan lang naman namin si Senator Ping Lacson. Almost all senators have insertions. Sabi ni Senator JB, hindi almost. All senators have insertions. Totoo naman. In fairness kay Senator Risa, ang kanya 3.03 billion lang ang insertion niya sa kabuuan ng 2025 budget. May senador nga dyan, mahigit 11 billion Nako, sino ang kaya insertion. yung Meron 5.9 billion, merong 5.1 billion, merong 4 something billion. At yun po ay iisa-isahin natin sa mga susunod na araw. Ang tanong lang po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang tanong lang po namin ay, meron bang senador na may insertion na hindi tumanggap ng porsyento mula sa mga kontratista? Meron bang makatitingin sa atin ng diretso, sasabihin sa atin, ako, Katunying, ako, ni 5, wala akong tinanggap na porsyento sa proyekto na yan, kahit ako pa ang nag-insert niyan. Kapag po ganun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, baka paggawa natin ng rebulto yan. Ipagtayo natin ng rebulto yung senador na yon. Pero kung hindi nyo naman, kung magsisinungaling din lang kayo sa pagsagot, wag na kayong sumagot. Ano po ba? Wag na kayong sumagot, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ako, ang haba-haba na ng daldala natin dito. Nakakapaus na nga just to emphasize a point. Biglang may mga makikita kang comment na ganito. Sabi ni Nico, iba yung sinabi ni Ping, you are confusing the public. Ano? Bingi ba kayo? Bingi ba kayo? Pagod na nga yung ayun, sige, maniwala kayong fake news yan. Maniwala kayo. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is 2025 budget alone. 2025 budget. Ibig sabihin, yung mga senador at kongresista nung 19th Congress. Ang ibig sabihin, lahat ng nanalo na bago nung midterm elections, nakasama si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Tito Soto, si Ping Lacson, sino pa ba? Si Camille Villar, wala pa po doon. Wala pa po doon sa 19th Congress, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ngayon, Bam Aquino, wala po yun. Wala po yun. Yung kino-call out nyo kami na fake news, babala daw, wag maniwala sa fake news. Pambira. Pambira kayo.
Kayo lang ba may kredibilidad na inaalagaan? Kayo lang ba may taga-suporta? Sinusuportahan din ako ng misis ko ah. Kayo, milyon-milyon ang supporters nyo. Pero ako, meron akong misis ko na sumusuporta sa akin. Eh, syempre, meron din tayong inaalagaan na hindi po ba, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Wala po tayong sinabing magnanakaw si Senator Risa Ontiveros. Oo. Yun namang mga DDS dyan na ginagamit itong ating pagsasahimpapawid na para bagang sinabi kong nangikbak si Senator Risa Ontiveros, na nagnakaw si Senator. Wala po tayong sinasabing gano'n. Do not misrepresent me. Do not misquote me. Do not take me out of context, my dear friends. Ayun, si Senator Marcoleta wala pa pala sa 19th Congress sa Senado. Ayun po, mga kababayan. Babasahin ko lang po uli yung sinabi ni Senator Risa Ontiveros. Ayan po. Ang sabi po niya, "Oy, thank you diyan sa DU pinik up ko lang ang inyong PubMat. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds. Period." Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam mo naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing, mula pa sa plenary debate, mula po sa period of amendments. Lahat ng iyon ay parte na ng BICAM report. Lahat na po yun. Do not mislead us, Senator. Alam naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor, mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, yun na po that will constitute the BICAM report. Ano po? That will become part and parcel of the BICAM report. Kung hindi aalisin yung insertion ninyo sa committee level at saka doon po sa plenary. Wala sa unprogrammed funds. Sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Pinakinggan nyo naman po siguro yung aming pong talakayan ni Kumbachero. Sabi nyo, period. O yun, period nga. Babasahin ko yung buo na pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Facebook page kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, wag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Yun. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso? Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag pong ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act o GAA sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ang buo. Wala po kaming sinabing ang insertion nyo illegal na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion ninyo hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin pong nagsabi na meron po kayong insertion na nasa unprogrammed appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion/insertion? Meron po. At wala pong masama doon. Tama. Wala pong masama doon, mga kababayan.
Kasi in fairness to me, my dear friends and classmates, dalawang beses po ang stint ko sa House of Representatives. When I was a young reporter covering for DZEC, that was 1995, nag-cover na po ako sa House of Representatives. So yung budget process, somehow, meron na po akong ideya. Ang speaker po noon, si Speaker Jose de Venecia. Then, nung pong 2004, ay ako po'y nagkaroon ng second stint sa Congress, nag-cover ng House, and that was during the time of Speaker Nograles, kung di ako nagkakamali. Ay, teka muna. Nalito ako Sino nga ba speaker nun? Sino ba speaker noong 2004? Anyway, tapos noong year 2001, nag-cover po ako ng Senado. Kumbaga, kahit pa paano naman po siguro naiintindihan ko itong aking sinasabi. So yung budget process, kahit pa paano meron po tayong ideya dyan. Ano? Kaya po, kaya naman nating talakayin ito. Nakapagsisika po tayo na talakayin ito ng maayos. So, yun lang po, mga kababayan. Yun lang po. Wala po tayong masamang tinapay kay Senator Risa Ontiveros. In fact, sabi ko nga po sa inyo, ako'y hindi makapaniwala na meron po siyang flood control insertion. Pero, be that as it may, yung pong insertion niya, wala pa rin namang masama sapagkat lalo na kung ito po ay naipatupad ng sang-ayon po sa itinatadhana po ng batas. Ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ano po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po sa inyo pong pagsubaybay. Pero bago po tayo matapos, ako po ay nagpapaabot muli ng pakikaramay sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po ng malakas na lindol dyan po especially sa lalawigan po ng Cebu, dyan po sa lungsod ng Bogo, Medellin at San Remigio at pati na sa iba pang mga lugar po sa Cebu at iba pang naapektuhan ng malakas na lindol. May mga namatay po dyan. Yung mga tinamaan po ng bagyo, yung most recent po si Paulo, nung nakaraan si Nando, si Opong, sana po ay makabangon po sila. At isama po natin sila sa ating panalangin. Ang mga namatayan po ay maging malakas nawa ang kanilang loob at huwag mawalan ng pag-asa. Ito pong ganitong klase ng sakuna, wala pong may gusto nito sa atin, pero hindi, gaya po ng ating paninindigan, hindi po naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi po natin kakayanin. Mag-ingat po kayo, ating Annabel Tapalya. Maraming salamat po, Kuyang Rica Alipio. Thank you so much po. At binabati rin natin ng happy birthday. Ito pong si Kuya Eric, Papa Eric. Happy birthday po sa inyo at kay Daddy Lando Velasco. So, ayun po mga kababayan, ano pong opinion nyo dito sa sinabi ni Anthony Taberna ni Katunying sa kanyang ipinaliwanag na sa insertion nga ni Risa Ontiveros at yun din sa sinabi ni Senator JB Ejercito na lahat nga ng senador ay may insertion at siya na mismo ang nagpapatunay na halos lahat sila meron. So, yun mga kababayan, no, opinion nyo dito. Mag-comment kayo at mag-like at i-subscribe nyo na rin yung channel natin. Maraming salamat po. Thank you.